طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, ngayong gabi, pagpatuloy natin ang nasimulang talakayan sa aklat na pinamagatang Kitabut Tauhid, alladhi huwa Haqqullah 'alal 'abid, na sinulat ni Sheikhul Islam Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. So kahapon napag-usapan natin ang unang chapter ng aklat na ito, na kung saan ay napapaloob dito ang pagiging wajib ng pagkakaroon ng tauhid. Pagiging wajib ng pagkakaroon ng tauhid. At ganun din yung kahulugan ng tauhid. So ngayon, ang paksa natin na talakayin, ang pangalawang chapter o pangalawang kabanata ng aklat na ito na pinamagatang Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Babu Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub. So sinabi na Mayakdar rahimahullahu ta'ala, Bab, chapter, Fadlit Tauhid, ang kahigitan, virtues, kainaman ng tauhid. Sabihin nyo, ano yung mga gantimpala na napapaloob sa tauhid? Pag ikaw ay mayroong tauhid sa Allah, ano ang makukuha mong mga gantimpala? Ano ang mga magaganda at kapuri-puring epekto ng pagkakaroon ng tauhid? Wa ma yukaffiru minadh-dhunub. At dito rin sa paksa na ito o sa chapter na ito ay binanggit din na ang tauhid ay kabilang sa nagbubura o nagpapabura ng mga dhunub. Ibig sabihin ng dhunub ay mga kasalanan. Ang mga kasalanan, lahat ng bagay na nakakapangit ng pananampalataya, nakakasira ng pananampalataya o nakakabawas ng ating pananampalataya. Ang tawag doon ay dhunub, mga kasalanan. So, sa pagkakaroon ng tauhid, ito ay nagiging dahilan ng pagbubura sa ating mga kasalanan. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Suratul An'am, ayah number 82. So ang unang-unang dalil na binanggit na Mayakdar rahimahullah para patunayan ang paksa na ito, na ang tauhid ay mayroong kahigitan at kainaman at nagbubura ito ng mga kasalanan. Itong sinabi ng Allah mula sa Quran, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sabi ng Allah, alladhina amanu, silang mga nanampalataya, naniwala sa pamamagitan ng kanilang mga puso, binigkas nila yung pananampalataya nila sa pamamagitan ng kanilang mga dila, wa amilu bil jawarihim, at kinilos or sinabuhay ng kanilang mga katawan ang mga napapaloob na kautusan dito sa paniniwala sa tauhid. Okay? Walam yalbisu imanahum. So pagkatapos nila ng manampalataya, naniwala sa kaysahan ng Allah, yung paniniwala nila, lam yalbisu, hindi nila ito hinaluan, hindi nila hinaluan ang kanilang tauhid, ang kanilang paniniwala, ang kanilang iman, bidhulmin. Hindi nila hinaluan dinungisan ng dhulm. At ang dhulm na tinutukoy dito sa ayah ay ang shirk. Ibig sabihin, sila'y nanampalataya, naniwala, nagkaroon ng paniniwala sa kaisahan ng Allah, yung tauhid, at itong kanilang pananampalataya na ito ay hindi nila hinaluan ng shirk. Malinis ang kanilang tinatawag na pananampalataya mula sa mga dungis or dumi ng shirk. So, kung mapapansin nyo dito sa ayah, tinawag ang shirk na zulm.
At ang zulm, ang kahulugan niya, ay kawalan ng katarungan. Pag sinabi nating walang katarungan, ito ang paglalagay ng isang bagay sa hindi niya lugar. Kung ilalagay mo ang isang bagay sa hindi niya lugar, mali, tama? Mali yun. So, hindi mo pwedeng ilagay ang isang bagay sa hindi niya lugar dahil makakasira or hindi nababagay nga. So, parang shirk, tinawag ang shirk na dhulm dahil nilalagay mo ang ibada o pagsamba sa hindi niya lugar. O nililihis mo ang pagsamba na ito sa hindi karapat-dapat na pag-alayan ng samba o pagsamba. Diba? So, ang pagsamba, nalaman natin last na lesson natin, ang pagsamba ay para lamang kanino? Sa Allah. Kung ilalagay mo ang pagsamba sa hindi sa Allah, nakagawa ka ngayon ng malaking zulm, hindi makatarungan. Kasi ang ibada ay speciality lamang ng Allah. Para lang sa Allah ang ibada. Siya ang nagmamay-ari, dapat paglaanan ng ating mga pagsamba. Kung ang pagsamba ay ibibigay mo sa iba pa, maliban sa Allah, nakagawa ka ng zulm. Nakagawa ka ng hindi katarungan. Shirk. Naintindihan? Kaya sinabi dito, sabi sa ibang aya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o sabi sa isang hadith, yung sabab nuzul ng aya na ito, yung dahilan ng pagbaba ng aya, nung binaba yung aya na alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, nagtanong ang mga sahaba, Ya Rasulullah, sino ba sa atin ang hindi nakakagawa ng kasalanan sa kanyang sarili? Lahat ay nakagawa. Pero sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, laysa kama taqulun. Hindi yan ang inaakala ninyo. Nagkamali kayo ng pag-unawa. Kumbaga, lam yalbisu imanahum bidhulm, yung dhulm na tinutukoy diyan ay yung shirk. Hindi nyo ba narinig, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nyo ba narinig kung ano ang sinabi ni Luqman sa kanyang anak? Alam si Luqman? Sa Surah Luqman. Sa kanyang anak, Ya bunayya, la tushrik billah, inna syirka la dhulmun azim. O ikaw aking anak, huwag kang gagawa ng pagtatambal sa Allah. Dahil ang pagtatambal ay may isang malaking walang katarungan. So, ibig sabihin dito sa aya, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglarawan o nag-describe siya shirk bilang isang zulm. Naintindihan? So, yung zulm, dun sa aya na iyon na binanggit natin, lam yalbisu imanahum bidhulmin, ibig sabihin, hindi nila hinaluan ang kanilang pananampalataya ng pagtatambal sa Allah. Malinis sila. Naintindihan? Malinis ang kanilang pananampalataya. So, dito sa aya na ito, sabi sa atin ng Allah, ano ang magiging resulta o magiging kahinatnan ng mga taong nanampalataya at hindi nila dinungisan ng kanilang mga pananampalataya ng shirk? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mapapasa kanila ang aman, number 1. Mapapasa kanila ang tinatawag na aman. Ibig sabihin ng aman, kapanatagan sa sarili at mawawala yung anumang mga takot o pangamba sa araw ng paghukom. Magiging panatag ka dito sa mundo, magiging maayos ang iyong pamumuhay sa mundong ito, at sa kabilang buhay, wala kang mararanasang pangamba sa anumang mga parusa. Ulaika lahumul amnu, ang katiwasayan, tinatawag nilang peace and sound and harmony, tinatawag nila. Matiwasay, mapayapang pamumuhay. Naintindihan? Wahum muhtadun, at sila yung mga ginabayan. Ibig sabihin sila yung magagabayan, na tumahak sa matuwid na landas at sila mananatili dito. Tayyib. So ito ang aya na ito tumutukoy sa kainaman ng tauhid at magbubura sa ating mga kasalanan. Intindihan? So makita natin sa aya na ito yung kainaman, kahigitan ng tauhid at ang bunga nito sa pagkakaroon mo ng tauhid sa Allah, ang bunga nito dito sa dunya at akhirah. Yung dunya, magiging panatag ka, magiging matiwasay ka, peaceful ang pamumuhay mo. At kabilang buhay naman, wala kang mararanasan na anumang pangamba at ikaw mula sa mga ginabayan ng Allah. Taib, ang shirk, tandaan natin, ay isang uri ng zulm, mubdil, nakakapawalang bisa ng iman sa Allah. Kapag nakagawa ka ng shirk, at yung shirk mo ay isang malaking shirk,
mawawalang iman, mawawala ang iyong pananampalataya sa Allah. At kung sakaling maliit na shirk ang magagawa mo, nakakabawas ito ng iman. Munakis, nakakabawas ng iman. Taib. So, ibig sabihin, ang shirk ay dahilan ng pagkakaroon ng takot at pangamba dito sa dunya at akhirah. Taib. Pangalawa, nakatibayan na binanggit na Mayakda rahimahullah, an Ubadah bin Samit radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum min, wal jannatu haqq, wa jannata haqqun, wa nara haqqun, adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal, akhrajahu. Taib. Isinalaysay ni Ubadah bin Samit. So, si Ubadah bin Samit ay kabilang ito sa mga sahaba ng Nabi Muhammad SAW mula sa mga taga-Madina, Ansar, mula sa Ansar. At siya ay namatay noong year 34 ng Hijrah sa edad na 72 years old. Na kanyang inulat na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Sino man ang sumaksi sa la ilaha illallah. Binanggit niya, sinabi niya yung salita na la ilaha illallah na mayroong pag-unawa sa kahulugan nito, kaalaman sa kahulugan nito, pagsasabuhay sa napapaloob ng mga pag-uutos, lantaran man or palihim. Ito yung totoong pagsyahada. Kasi akala nila pagsyahada, pumunta sa masjid, asyhadu an la ilaha illallah. Yun ang syahada sa kanila. Ang totoong syahada, binabanggit ng iyong dila, pinaniniwala ng iyong puso at kinikilos ng iyong katawan. Yan ang totoong syahada. Naintindihan? La ilaha illallah. Ang pagsaksi sa la ilaha illallah. Walang Diyos na marapat sambahin o karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Wahdahu. So ito yung kabilang ito sa paninigurado. Pagpapatibay. Walang Diyos na marapat sambahin maliban sa Allah, ang nag-iisa, wahdahu. La sharika la. Ito ulit, ulit to. Paninigurado ulit, pagpapatibay. La sharika la. Nag-iisa siya at la sharika la, walang katambal, wala siyang kapartner sa pagsambang ito. Taib, wa anna Muhammadan. At si Muhammad, tayo sumasaksi na si Muhammad, abduhu, siya isang alipin, lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluhu, siya ay pinadala, isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bitbit ang batas ng Allah. Wa anna Isa, at si Jesus, anak ni Maria. Tayo naniniwala, sumasaksi na siya ay Abdullahi wa rasuluh. Siya ay isang alipin, lamang din ng Allah at sugo ng Allah. So pag sinabi natin, Abdullahi wa rasuluh, ito ay pagsasalungat natin sa mga kuffar, lalong na yung mga Nasara. Sabihin ng Nasara, ang mga kakristyanuhan, na kung saan ang kanilang paniniwala na si Isa, siya yung Allah, o siya yung anak ng Allah, o kaya naman ay thalithu thalatha, pangatlo, doon sa Trinity. Naintindihan? So lahat ng ito ay wala sa katuruan mismo ni Propeta Isa o ni Propeta Jesus alayhi salam. So tayo mga Muslim, naniniwala tayo na si Propeta Jesus ay isang alipin lamang at sugong ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nawawalang tupa ng Israel. Na, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa kalimatuhu, yani ang Isa alayhi salam, naniniwala tayo na siya ay isang kalima. Siya yung verbo na tinatawag. Pero hindi ibig sabihin ng verbo dito, salita. Ibig sabihin ng verb, salita. So, ang verbo dito, yung kalima, yung word na siya ay nilikha ng Allah sa pamamagitan ng kun, fayakun, mangyari at mangyari nga. So, si Propeta Isa, alayhi salam, ay siya ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang salitang kun, fayakun, kaya tinawag siyang al-kalima. Na salita ng Allah na kun, fayakun. Naintindihan natin? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yani si
alqaha ila Maryam. Yani, ang Allah subhanahu wa ta'ala pinadala si Jibril, tama? Alayhi salam kay Maryam upang iihip sa kanya yung ruh. Yung ruh, yung spirito, nalilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapahintulutan. Wa ruhum min. Yani si Propeta Jesus ay mula sa mga espiritu na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay inihipan ng espiritu na nagmula sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad natin, meron tayong sariling espiritu. Ruhun min arwahillah, na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naintindihan? So lahat tayo ay may kaluluwa o espiritu. Tahib. So, yun nga lang, ang nagdala ng espiritu na yon kay yung espiritu ni Isa alayhi salam ay inihip yun doon sa kanyang ina na si Maria at nagdalang tao. Naintindihan? At ito ay kabilang din sa mga nilikha ng Allah na wal jannata haqqun wan nara haqqun, ay naniniwala, sumasaksi na ang paraiso o janna ay totoo at ang impyerno ay totoo. Kasi may mga relihiyon o paniniwala na hindi naniniwala sa janna at nar. May mga relihiyon na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Halimbawa, reincarnation, yung tanasukul arwah sa mga Buddhism at mga Hinduism, at iba pang mga paniniwala, no? Yung iba naman, asin wala talaga silang paniniwala, walang kabilang buhay para sa kanila. So tayong mga Muslim bilang pagsaksi, paniniwala, ating binubulgar, ito ating dinideclare na tayo naniniwala sa Jannah, ay totoo, at tayo naniniwala sa impyerno, na ito ay totoo. At lahat ng mga nabanggit patungkol sa dalawang bagay na ito. At walang pagdududa doon, no? Matibay ito at walang pagdududa dyan. Wala tayong pagdududa dapat. Naintindihan? Anong sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal. So, ito yung jawab syart. Ito yung sagot doon sa pagkokondisyon. Kasi kinondisyonan tayo Di ba? Nagkondisyon simula-simula. Sino man. So, merong kondisyon to. Sino man ang sumaksi na walang Diyos na marapat sa maliban sa Allah, at si Muhammad ay sugat alipin ng Allah, at si Jesus, anak ni Maria, sugo ng Allah, at propeta nito, ang Jannah ay totoo, ang impyerno ay totoo. So kapag itong mga nabanggit na ito ay pinaniwalaan mo, ito yung sagot. Ito yung makukuha mo. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal. Ipapasok siya ng Allah sa paraiso, anuman ang kanyang ginawa. Anuman ang kanyang ginawa. Naintindihan? So, ipapasok siya ng Allah, saan daw? Sa paraiso, anuman ang kanyang ginawa. So, may dalawang meaning to. Una, ipapasok siya ng Allah sa paraiso kahit na siya ay mga nagkulang or makasalanan kay papasok sa paraiso. Dahil ang pagkakaroon mo ng tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang susi sa pagpasok mo sa paraiso. Although, nagkakaiba-iba syempre ng pagpasok, mayroong papasok ng paraiso na diretso, ito syempre yung mga tao na walang kasalanan. Meron silang tauhid sa Allah, walang kasalanan, walang shirk, walang lahat, as in. Ito yung mga diretso papasok ng paraiso. Wala nang paglilinis pa. Pangalawa, papasok ng paraiso, pero bago pumasok, meron munang paglilinis. Papasok na silang impyerno. Pero lalabas din. Hindi sila panghabang buhay sa impyerno. Lalabas din sila. So, dahil sa pagkakaroon nila ng tauhid, hindi sila naging panghabang buhay sa impyerno. Lilinisin lang sila. Papasok sila, pero lalabas din sila. Kasi hindi pwede pumasok sa paraiso ang hindi pa na quarantine. Kailan mo na i-quarantine? Saan ka-quarantine? Sa impyerno. Lilinisin ka muna. Kaya tinawag na adab. Sabi ng adab ay pagdadalisay. Lilinisin ka muna. Pero gamit ang apoy. Naintindihan? Waliyadu billah. Tandaan ninyo, dahil sa pagkakaroon ng tauhid, ay obligado kang pumasok saan? Sa paraiso. Diretso man o hindi diretso. Naintindihan? Pangalawang meaning ng adkhalahullahu ala ma kana min al-amal, ibig sabihin, ipapasok ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, depende sa kung ano ang iyong ginawa o gaano kataas ang iyong level sa paraiso. So, sa dalawang meaning na ito, lahat ay pasok dun sa kahulugan ng
nabanggit na sentence doon sa hadith na yon. Ala kulli hal, papasok ka sa paraiso. Basta't meron kang tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, so dito, sa hadith na ito na binanggit natin, makikita natin yung kahigitan ng pagkakaroon ng tauhid na ikaw ay papasok sa paraiso, magiging dahilan ng pagpasok mo sa paraiso at magbubura sa iyong mga kasalanan. Intindihan? Tape. Tandaan, lahat ng mga kasalanan patatawarin ng Allah. Liban sa isang kasalanan, ashirk. So, pag gumawa ka ng shirk, wala ka na, finish ka na. Okay, namatay ka sa shirk, namatay ka sa pagtatambal, hindi ka nakapagtauba, alas. Wala nang question doon. Pero kung namatay ka, na gumagawa ka ng kasalanan, na hindi umabot sa shirk, ikaw ay nasa ilalim pa ng kagustuhan ng Allah. Parurusahan ka, parurusahan ka. Patatawarin ka, papatawarin ka. Andun yun, nasa tahtal mashi'a ka. Paparusahan ka ng Allah, paparusahan ka niya. Kung papatawarin ka ng Allah. Pero kung namatay ka sa shirk, sa pagtatambal sa Allah, alas. Wala na yun. Goodbye. Naintindihan? Automatic yun. Naintindihan? وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Naintindihan? Wala nang makakatulong pa sa mga zalimin. Sino yung mga zalimin dito? Mushrikun. Innahu may yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Sino man ang mag-shirk sa Allah, ay naging haram sa kanya ang paraiso. Ban. Bawal ka pumasok sa paraiso. Kapag meron kang shirk, mababan ka. Khalas. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Wala nang makakatulong pa sa mga silang mga gumagawa ng shirk. Naintindihan? So dito rin sa hadith na ito, makita natin na yung akida natin, yung akida ng tauhid, ay laging sumasalungat. Ito yung sinasabi natin palagi. Ang akida ng tauhid, ang akida o paniniwala natin sa tauhid, lagi yan sasalungat saan? Sa lahat ng mga reliyong kufur. Sa lahat ng reliyon na kufur. Mga hindi naniniwala sa Allah, Yahud, Nasara, mushrikun, wathaniyin, yung mga dahriyin, lahat ng yan, sasalungat tayo sa kanila. Na, pag-ipon-ipunin tayo sa pamamagitan ng tauhid, at syempre hihiwalayin tayo ng tamang tauhid o tamang akida doon sa mga mali ang paniniwala. Ang totoo yun. Pag-hiwalayin ka ng tamang akida. Saan? Hiwalayin ka sa katotohanan. Hiwalayin ka saan? Sa kasinungalingan. Dadaling ka saan? Sa katotohanan. Naintindihan? Tape. Sumunod, na dalil na binanggit, walahuma fi hadithi Itban. فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهُ اللَّهِ. Taib, si Itban, mula din sa mga sahabi ito, al-Ansar, mula sa mga Ansar, kabilang to sa mga sikat na mga sahaba, si Itban bin Malik, at siya ay yumao sa panahon ni Muawiyah, sa khilafah ni Muawiyah, radiyallahu anhu. Walahuma, binang lahuma dito ay na-report din mula kay Bukhari at Imam Muslim, no? Sinabi sa hadith, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Tunay na ang Allah ay ginawang haram sa impyerno. Ibig sabihin, pinagbawal ng Allah sa impyerno na matouch ang isang taong may tauhid sa Allah. So, hindi ka pwedeng i-touch. Hindi ka pwedeng ipasok doon sa impyerno. Bawal. Ban ka saan? Sa impyerno. Kapag merong tauhid. Pero pag na-mushrik ka, ban ka saan? Sa Jannah. Pag mushrik. Pero pag may tauhid ka, saan ka ban? Sa impyerno ka ban. Hindi ka pwede. Haram. Ginawang haram o pinagbawal ng Allah sa impyerno na saan daw? Na pumasok saan? Sa impyerno ang isang muwahhid, ang isang taong may tauhid. Naintindihan? فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Hinaram ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno ang sino mang nagsasabi ng La ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhullah. Ibig sabihin, yabtaghi bidhalika wajhullah, ikaw ay mukhlis. Andun yung ikhlas, sincero ka, totoo ka sa paniniwala mo sa la ilaha illallah. Namatay ka sa la ilaha illallah, walang nifaq, walang panluloko, walang pagkukunwari sa iyong paniniwala.
So magiging ban ka saan? Sa impyerno. Bawal ka pumasok sa impyerno. Saan pupunta? So paraiso, sa Jannah. Naintindihan? So dito, ang hadith na ito, tumutukoy lamang na malinaw sa atin yung kahigitan ng tauhid na ito ay nag-uubliga sa sino mang namatay sa tauhid ang kaligtasan mula sa impyerno at pagbubura ng kasalanan. Na nararapat kang iligtas mula sa impyerno, nararapat kang pagburahan ng kasalanan dahil sa pagkakaroon mo ng tauhid sa Allah. Yan yung epekto ng tauhid. Na epekto ito ng pagkakaroon natin ng tauhid. Taib. Na at binanggit, no, makita natin dito sa hadith na ito. Kahit nagsasabi ka ng la ilaha illallah, pero meron ka pang pinagduduan na iba maliban sa Allah. Walang kwenta yung la ilaha illallah mo. Walang kwenta yung pagsasabi mo ng la ilaha illallah kung sumasamba ka naman sa patay. Kung sumasamba ka sa puno, sumasamba ka sa aulia, 'di ba? So wala. Sumasamba ka sa mga sahaba o sa mga specific na sahaba tulad ni Ali, ni Hussein, o Fatima. Na, subhanallah. Taib. So, katulad ng nangyari ngayon sa panahon natin, no? Na, nagsasabi sila ng la ilaha illallah, paulit-ulit nilang sinasabi ang la ilaha illallah, pero nagdudua sa patay. O ginagawa nilang, yung mga kubur ng mga patay, ginagawa nilang lugar ng sambahan. So, walang kwenta. Walang kwenta ang pagsasabi nila. Tandaan, ang pagsasabuhay ay magkakaroon, ang pagsasagawa ng mga pagsamba ay magkakaroon lamang ito ng pakinabang sa atin kung tayo ay merong ikhlas sa ating pagsamba sa Allah at ito ay sumasangayon sa sunnah o kapamaraanan ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam. At sa isa pang hadith, sa isa pang hadith na binanggit, at ito yata yung panghuli na nabanggit, no, na hadith. Tama ba? Sa isa pang hadith na binanggit, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Si Abu Sa'id al-Khudri, kabilang dito sa mga sikat na mga sahaba mula sa mga ansar ng Nabi Muhammad SAW sa Medina. At siya ay kabilang sa mga maraming nag-report ng mga hadith, no, ng Nabi SAW. At siya ay namatay noong year 74 ng Hijrah. Year 74 ng Hijrah. Sabi din sa hadith, sinalaysay ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Qala Musa, na sinabi ni Musa. Musa, sinong Musa tinutukoy dito? Si Musa bin Imran. Propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa o patungo sa Banu Israel. Si Musa alayhi salam. Sabi ni Musa, kinausap ni Musa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, o aking Panginoon, alim ni shay'an, turuan mo ko ng isang bagay, adkuruka wa ad'uka bih. Yani, turuan mo kaya Allah nang sasabihin ko sang dua o dikir na magagamit ko. Kumbaga, gusto ni Musa dito na espesyal. Gusto niyang espesyal na dua. Kaya sabi ng Allah sa kanya, Kul ya Musa, sabihin mo ang la ilaha illallah. Sabihin mo ang la ilaha illallah. Sabi ni Musa, Ya Rab, kullu ibadika yaquluna hada. Lahat ng iyong mga nilalang sinasabi ito. Parang gusto ni Musa, gusto ko ng sarili ko lang. Gusto ko ng sariling dikir at dua, ko lang magsabi. Ayan. Pero sabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Musa, law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffa, kung ang kalangitan, ang mga kalangitan na 7, yung 7 heavens,
at lahat ng mga nandyan sa loob nito, at yung mga kalupaan, yung seven earth, na tinatawag, ang kalupaan, 7 kalupaan, ay nasa kifa. Sabi ng kifa, alam yung timbangan na may ganito? Scale. Na, kung ang lahat ng nilikha nandito sa isang kifa, nandito, at ititimbang mo saan daw? Sa la ilaha illallah dito, mas mabigat ang la ilaha illallah. Mas mabigat ang la ilaha illallah. Malat bihin na la ilaha illallah. Tayyib. So sa hadith na ito, si Propeta Musa alayhi salam ay nanghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng isang dhikr na gagamitin niya sa pag-alala sa Allah o dua na gagamitin niya sa panalangin sa Allah. Itinuro sa kanya ng Allah ano daw? Kalimatut tawhid, la ilaha illallah. So yung la ilaha illallah, mas mabigat pa ito sa lahat ng nilalang nalilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa hadith na ito, makikita natin yung kainaman ng tauhid, kainaman ng salita ng tauhid, kalimatut tauhid, la ilaha illallah, na kung saan walang bagay ang makakatimbang dito. Walang bagay na ano daw? Makakatimbang dito. Tayyib. So, merong isang hadith pa dito actually, hindi wala dito sa aklat natin. Yung hadith bitaka. Alam mo yung hadith bitaka? Hadith bitaka. Yung hadith patungkol sa bitaka. Bitaka is, ang literal na meaning ng bitaka, ID. ID. Sa araw ng pag-ukom, meron tinatawag na bitaka. Parang card o ID, no? Para siyang ID na, parang ano siya, sabi natin parang, hindi. Para siyang prestige card. Ganyan. Loyalty card. Okay? So, sa araw ng pag-ukom, titipunin ng lahat ng ginawa ng isang tao. Tama? At ititimbang tong ID na to. Yung la ilaha illallah. Nakasunod doon sa ID na yun, la ilaha illallah. So pag tinimbang yun, mas mabigat. Ang la ilaha illallah. So mabag-aralan din natin yung hadith pitaka insyaAllah sa mga susunod na pag-aaral. Tayo, ala kulli hal, ito sa hadith na ating binanggit, tumutukoy pa rin ito sa kainaman ng salita ng tauhid, la ilaha illallah. Na, at walang makakatimbang sa salita na ito. So sa hadith din na ito, no? Nagpapatunay na mayroong pagtitimbang sa ating mga gawain sa araw ng pag-ukom. May timbangan, no? So mayroong kasing naniniwala o mayroong hindi naniniwala ng paglilitis o pagtitimbang sa ating mga gawain sa araw ng pag-ukom. At mismo ang mga propeta, kailangan din nila ng dhikr. Diba? Katulad ng ginagawa ni Musa, at itinuro sa kanya yung la ilaha illallah. Intindihan? Dito rin nating matutunghayan na ang langit at lupa ay tagpipito. So, nabagay sa hadith na 7 langit, 7 lupa. Na, tayyib. Khalas. So, at nabanggit pa sa isang hadith, na binanggit dito sa, at ito yung huling hadith pala, no? Walid Tirmidhi, wa hassanahu an Anas radiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibn Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfirah. So ito yung last, tama? Ito yung last na nabanggit sa chapter na ito. Mula sa salaysay ni Tirmidhi at itong hadith ay Hasan, inulat ni Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Kabilang dito sa mga ansar ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, no? At kabilang ito sa mga lingkod malapit kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At siya ay naglingkod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam 10 years, no? 10 years siya naglingkod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nagdua para sa kanyang Propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu jannah. Naam, so nagdua sa kanyang para sa kanya ang Nabi Muhammad SAW, Ya Allah, paramihin mo ang kayamanan ni Anas at mga anak at ipasok mo siya sa paraiso. At namatay siya namatay siya sa edad na 92. Namatay siya nung year 92 o sabi sa year 93. Or sabi namatay siya higit na 100 ang kanyang edad. Na. So sa hadith binanggit, narinig niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi,
Sa isang hadith, qala Allah Ta'ala, hadithul Qudsi, na sinabi ng Allah, Ya ibn Adam, o ikaw anak ni Adan, tayo mga tao, law ataytani bikurabil ard. Kung ikaw ay dumating sa akin, humarap ka sa Allah, bit-bit mo ang kurab, yani may bit-bit ka ng lupain, nasing laki ng dunya na ito na puro kasalanan. Yani ang iyong kasalanan ay sinlaki ng mundo na ito. Ang kasalanan mo ay sinlaki na ng kalupaan dito sa mundong ito. Taib. Thumma laqitani la tushriku bi shay'a. Subalit, kahit sa dami ng iyong kasalanan na yan, ay hindi ka naman nag-shirk sa akin. Hindi ka nagtambal sa akin. Anong sabi ng Allah? La taytuka bikurabiha magfirah. Papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala o papalitan ng Allah yang kasalanan mo na yan ng kapatawaran. Sabihin, kung gaano kalaki ang kasalanan mo, ganon din kalaki ang kapatawaran mo. Naintindihan? Basta't anong kondisyon? Anong kondisyon? Huwag kang gagawa ng shirk. Magkaroon ka ng tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, sino man ang mamatay naligtas mula sa shirk or wala siyang ginagawang shirk o hindi nakagawa ng shirk, kabilang siya sa mga patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Buburahin ng mga kasalanan mo. Naintindihan? So dito, makikita natin dito sa huling hadith na binanggit sa chapter na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay patatawarin niya ang lahat ng kasalanan ng isang tao, gaano man ito kalaki. Basta't hindi aabot sa shirk. Kaya sabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ang Allah ay hindi niya pinapatawad ang sino mang pinagtambalan siya at pinapatawad niya ang mga silang nakagawa ng kasalanan na mas mababa sa shirk na ito sa sino mang naisin niya. So, ikaw ay nasa ilalim ng kagustuhan ng Allah. Kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan na hindi umabot sa shirk, nasa ilalim ka ng kagustuhan ng Allah. Kung patatawarin ka, patatawarin ka. Kung parurusahan ka, parurusahan ka. Ang Allah ang lubos na kakalam doon. Ayan? Kung ipapasok ka sa paraiso, alas, ang diretso, walang problema. Kung ikaw ay parurusahan muna, pero lalabas ka pa rin mula sa impyerno at pupunta ka pa rin saan? Sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, ang hadith na ito, tumutukoy lamang doon sa dami ng gantimpala ng pagkakaroon mo ng tauhid at ang pagpapatawad o pagbubura sa lahat ng kasalanan, gaano man ito kalaki. Naintindihan? Basta't hindi umabot sa shirk. Naintindihan? So, itong hadith na ito, actually, sagot ito sa mga Khawarij. Sagot ito sa mga Khawarij. Yung hadith, yung mga Khawarij na kung saan tinatakfir nila, or pinapawalang iman ang mga tao sa mga malalaking mga kasalanan. So, pag gumawa ka ng pagsisinungaling, nakapatay ka, nakapagzina ka, automatic, kafir ka sa kanila. Lumabas ka kagad sa din ng Islam. Lumabas ka sa dairatul Islam, sa circle of Islam. Lumabas ka agad. Walang ano-ano yun. Pugutan agad ang ulo. Pero dito sa hadith sabi, patatawarin ng Allah. Patatawarin ka ng Allah. Bakit tinatulan mo kagad na sila nasa impyerno at kailangan patayin dito sa dunya? Yastahiluna ad-dima, wa yastahiluna al-amwal. Ginagawa nilang halal ang buhay ng mga tao at kayamanan nila. Dahil sa kapaggawa lamang ng malalaking kasalanan. So, hindi ganun. Hindi yan? So, salungat yun sa hadith na nabanggit natin na ito. Taib. Ito rin sa hadith, nagpapatunay na ang Allah nagsasalita. Ang Allah ay nagsasalita at ang pagsasalita ng Allah ay nababagay lamang sa kanyang kamaharlikan at kadakilaan. Tamam? At sa hadith din ito, ating matutunghayan ang kahulugan ng la ilaha illallah na ito ay ang pag-iwan sa shirk. Maliit nito, konti nito, malaki nito, or marami nito. Kailangan mong iwanan ng shirk. At hindi sapat ang magsabi ka lang ng la ilaha illallah.
At sa hadith ding ito, pagpapatibay na merong muling pagkabuhay, merong paglilitis, at may paggagantimpala at pagpaparusa. Naintindihan? At nalalaman din natin sa hadith na ito yung lawak ng awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapatawad at pagpapalampas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkakasala. Naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga patatawarin at buburahin ang mga kasalanan, at ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga muwahhidin, mga nagtatangan ng tamang paniniwala, nasa loob ng tinatawag na paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa tayo madatnan ng ating kamatayan. Qulu amin. Amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sino may katanungan? May tanong? May suggestion? May interaction? Na. Violent reaction? Na. Sa 73 na sect na grupo. Naam. Naam. Tapos yung tanong ko is yung paano po yung ibang akidas na nasa kanila yung shahada, yung kanila Naam. nabanggit mo ko yung apat. Sa kanila yung shahada tayo, sa kanila yung shahada kay Isa. Naam. Iniiwas sa paraiso at impyerno. Kabilang ba siya sa mga kapasok sa paraiso? Kabilang ba siya sa mga kapasok? Tayo, ano sabi doon sa hadith? Pero makakaranas sila ng anak. Depende. Depende yun. Kasi yung mga nasa 73 na yun, hindi lahat yun nasa sunna eh. Kaya ang dahilan ng pagpasok nila sa impyerno ay sa kanilang kaligawan. At ang kanilang kaligawan ay depende yun sa ginagawa nila. So meron doon na umabot sa shirk ang kanilang gawain, at meron din naman na hindi umabot sa shirk. So ang tawag sa mga ahlul millah pa rin sila, ahlu al-millah. Ibig sabihin, nasa loob pa rin sila ng daira ng Islam, yun nga lang magkakaiba-iba sila ng hatol. Yan? Papasok sila sa impyerno, naam, nabanggit sa hadith, kulluha finnar illa wahida, lahat sila sa impyerno maliban sa isa. At sinabi ng mga sahabat, sino sila ya Rasulullah? Sabi ng Rasulullah, ang jama'a, o sa ibang riwaya, ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi, sino man ang nasa papamaraanan ko, sa sunna ko, at sa mga kapamaraanan ng aking mga sahaba. So, lahat ng tumaliwas sa kapamaraanan ng Nabi at kapamaraanan ng kanyang mga sahaba, impyerno ang kanilang hantungan. Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin wali ma tawalla wal usliyu jahannam wa sa'at masira. Sino man ang sumalungat sa Rasul pagkatapos naging malinaw sa kanilang katibayan at hindi nila sinunod ang jama'a ng kamusliman, sinong kajama'a ng kamusliman tinutukoy dito? Mga sahaba, mga salaf. Bibigyan namin sa kanya kung anong gusto niyang mangyari. Subalit, sabi, uslihi jahannam. Ipapasok namin siya sa impyerno, masa at masira, at napakasamang hantungan. Hindi yan? So, ibig sabihin, impyerno sila. Impyerno. Dahil sa kanilang pagkataliwas sa kapamaraanan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahit sigaw pa ng sigaw ng la ilaha illallah, kung meron ka pang sinasambang iba, kalas. Ano pang sabi ng la ilaha illallah mo? Tandaan ninyo, ang mga Quraysh, kahit si Abu Jahal, Abu Lahab, alam nila yung la ilaha illallah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Tanungin mo sila kung sino ang lumikha sa kanila, sabi nila, Allah. Alam nila eh. Tanungin mo ang mga musyrik, sino ang lumikha sa inyo? Sino lumikha sa langit at lupa? Sabi nila, Allah. Alam nila eh. Pero inatulan ba silang pagiging Muslim? Musyrik pa rin. Bakit? Alam nilang la ilaha illallah, pero hindi nila sinabuhay, hindi nila pinaniwalaan. May silbi ba ang pagsabi ng la ilaha illallah dito? Kung hindi naman sinabuhay? Hindi sana wala nang gera. Wala na sanang nangyaring digmaan ng panahon nila. Hindi na sana dinigma ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga Quraysh. Kung ang mga Quraysh naman ay naniniwala sa la ilaha illallah, Kalas, di ba? Ganun ang mangyayari. Ganun ang nangyari. Subalit, tandaan ha, dahil sa hindi nila pagsasabuhay sa la ilaha illallah, hindi nila pinaniwala ng la ilaha illallah, sinabi lang nila, pumasok ba sa Islam? Lam yudkhilhum dhalika fi
Al-Islam. So, doon sa sa Qawaid al-Arba, Al-Qaidatul Ula, binanggit doon. Tama? Naintindihan? Memorize yan. Memorize yan. Review nyo yan, ha? Al-Qaidatul Ula, nabanggit doon sa Qaidatul Ula. Di ba? Di ba? Yung mga mushrik, ano sabi? Alam nila yung la ilaha illallah. Pero hindi yun naging dahilan para makapasok sa Islam. Ha? Bakit? Kasi nga, kasi nagkamali. Kasi nagkamali. Tauhidul uluhiyah sa pagsamba. Kahit naniniwala ka, kung mali ang pagsamba mo, kalas. Naintindihan? Naintindihan yun. So, hindi pwede magsama-sama. Yung mga tao na nagsasabi ng la ilaha illallah. Kahit sumasamba sa patay, sumasamba sa puno, sa bato. Di ba? O kaya nga, hindi nga pwede pagsama-samahin yan. Hindi tayo pwede mag-unite. Kung nananatili silang sumasamba sa patay, sumasamba sa rebulto, sumasamba sa mga awliya nila, at kung ano mga paniniwala, o gawaing shirk, gawaing bid'a, kailanman walang pag-unity. Walang unity. And then, walang unity. Alangan naman pumayag ka. Di ba? Kung sumasamba ka sa Allah, yung katabi mo, sumasamba sa puno. Hindi mo pwedeng ganun. Hindi yan. Sumasamba ka sa awliya. Hindi yan. Kalas? May tanong pa? Allahu alam. Naam. May. Na? Naka-live pa rin, ha? Ha? Wala, hindi sila doon. Hindi sila pwedeng Hindi sila pwedeng magsabi ng ganon. Umaasa lang sila sa sobrang pag-asa nila sa sa pagpapatawad. Kasi sabi doon, kailangan mo magtrabaho. Kailangan mo pagtrabahuan yun. At alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang papatawarin, sino paparusahan. O may yahdihillahu, sino man alam na Allah sinong bibigyan ng gabay. Alam ng Allah kung sino ang maliligaw. Diba? So, anong sabi sa'yo? Sa suratul Alaq o suratul Layl, suratul Layl. Amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu yusra. Sino man ang nagbigay, sino man ang nagkaroon ng takwa at naniwala sa husna, yani haq, la ilaha illallah, ano sabi doon? Papadaliin namin sa kanya ang pagpunta sa paradise. Bibigyan ka ng taufik ng Allah gumawa ng kabutihan. So, nag-start ka na maggawa ng kabutihan, bibigyan ka pala ng Allah ng taufik. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Sino man ang nagdamot, hindi naniwala, anong sabi? At hindi naniwala sa husna, anong sabi? Papadali namin sa kanya pupunta sa impyerno. Kalas. So, kailangan, kumilos ka, kailangan mong gumawa. Hindi ka pwedeng, di, papatawarin naman ako ng Allah. Paano ka papatawarin na? Hindi mo ginagawa ang dahilan ng pagpapatawad. Kalas? Paano ka papatawarin ng Allah kung hindi mo ginagawa ang dahilan ng pagpapatawad niya sa'yo? Paano ka magiging karapat-dapat sa pagpapatawad ng Allah kung hindi ka gumagawa ng dahilan ng pagpapatawad? Yun yan. Naintindihan? So, hindi ka pwedeng aasa lang. Naintindihan? Kalas? Barakallahu fik. Allahu alam. Na, last question. Sa labas, hindi pa magsasalay ka sa hindi tandaan niyo yung pinagkaibahan ng shirk at saka ng shirk at saka kufur. Ang shirk kabilang sa kufur, pero hindi lahat ng nagkukufur shirk. Lahat ng nag-shirk kafir, pero hindi lahat ng kafir mushrik. Okay ba 'yun? Mas malawak ang kufur. Ang shirk kasi pagtatambal. Ang shirk pagtatambal. Ang kufur, hindi paniniwala. O pag-iwan ng mga dapat paniwalaan. Ang pag-iwan sa sala ng tuluyan ay kufur.
Pero hindi ka naman nag-shirk. Hindi ka naman nag-shirk eh. Ano ba? Sumamba sa apoy? Iniwan niya ang sa dahil sumamba siya sa Diyos-Diyosan? Yun, shirk yun. O, iniwan niya ang sala dahil sumamba sa Diyos-Diyosan. Nag-shirk, gumawa siya ng shirk na humantong sa kufur pa rin. Naintindihan? Naintindihan? Yun ang pinagkaibang dalawa. Naging dalawa. Naintindihan? Naintindihan? 2 in 1 yun. Naam, khalas. Sino mo sa last? May last pa dito? Last na si Kuya Nasser. Sinabi kasi sa akin sa Quran, Pakinig, sabab. yung mga munafik, ay mapapailalim sa pinakamalalim sa ilalim. Kasama na pa doon yung nagsishare din sila ang mga munafik. Naam, kung sila yung mushrik din at munafik pa, edi sila din, double debt. Ha? Okay? So, double na sila. Dobling parusa yun. Allahu a'lam. So, lahat na yan. Pag nandun na, sama-sama na yun sila dun. Tandaan nyo, yung kufur, kasama ang mga mushrik, sila yung mga panggatong ng impyerno. Sila ang panggatong. Panggatong sila ng impyerno. So, subhanallah. At sila yung panggatong para sa mga makasalanan ng Muslim na napaparusahan ng Allah at ilalabas din naman sa impyerno pagkatapos ng pagpaparusa. Taib. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inshallah magkita-kita tayo next week o hintayin lamang ang aking announcement kung anong mangyari next week ha. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.